Nagpadala ng dalawang barko ang China para manmanan ang dinaos na maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea kahapon. Hindi rin sila nagpatalo dahil sinabayan nila yan ng sariling combat patrol exercise. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Mula sa dagat hanggang sa himpapawid, magkasamang nagsanay ang mga barkong pandigma at ilang air asset ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa idinaos nilang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea nitong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang missile frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy. Kasama ang USS Mobile ng US Navy, HMAS Warramunga ng Australian Navy at ang JS Akebono ng Japan. Sinubok nila ang kakayahan ng 4 na bansang magkatuwang na tumugon sa anumang sitwasyon sa dagat. Gaya ng koordinasyon sa pagmaniobra ng mga barko sakaling may sumiklab na gulo. Pati ang pagdetect ng submarines sa dagat gamit ang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Yung anti-submarine na warfare drill is actually just sensing kung may mga presence na mga underwater vessels. No? May mga sensors tayo. This exercise also showed how to demonstrate professional interactions between our forces and to strengthen our interoperability. Sa gitna naman ng maritime exercises, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na minanmanan sila ng 2 barko ng China. Ito ang PLA Navy 792 na spy ship at destroyer ship na PLA Navy 162. Mga 6 nautical miles away, no? Medyo malayo rin yung distansya nila. Hindi katulad ng mga RORE operations natin na talagang dumidikit sila, no? Halos banggain pa yung mga ships natin. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Show of force man kung tignan, nalinaw ng AFP na show of unity lang ang pagsasanay ng mga barko. Wala raw silang intensyong buyuin ng China. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit na ayaw natin ng gulo dahil prioridad pa rin daw ng Pilipinas ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa gano'n. Sa kabila nito, hindi naman nagpatalo ang China. Sinabayan din nila ng sariling combat patrol exercise sa South China Sea ang ginawa ng Pilipinas. Sabay pasaring na kontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon sa rehiyon, pati na mga aktibidad na gumagambala umano rito. Ang National Security Council naman nagtataka tuloy kung bakit ganito ang naging reaksyon ng China. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Sa hiwalay na pahayag naman, iginit din ng Australia na makabuluhan ng idinaos na maritime exercise. Dahil naipapakita at napapanatili nito ang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.